China, 'di ba meron silang historical claim na 9-dash line sa South China Sea kung saan ay sinakop niya na pati ibang teritoryo ng ibang mga bansa dahil nga dun sa laki ng kanilang 9-dash line. Eto mga kapatid, no? Sinakop na rin daw ng China ang India at Taiwan dahil nilabas na nila ang 10-dash line. Aba, hindi pa nakontento sa 9 ha. Sabing ganun. Bakit 9 lang? Di mo pa ginawang 10, nahiya ka pa. O ayan, inilabas na yung 10-dash line map. Nakanantong China. So yan ang ating papanoorin mga kapatid. Bibigyan natin ng reaction tong balitang to mula kay Balita Pilipinas mga kapatid. Syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng commentary, usapan, reaction video mga tol sa kung ano-ano mga topic at issue sa loob ng internet, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. 10-dash line. Desperado na ang China kasunod ng paglabas ng 2023 version na standard map nito na inilathala ng National English Language newspaper ng China na Global Times, kung saan makikita ang 10-dash line na kasama ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa senadora, delusional na at wala na sa wisyo ang China sa ginagawa nitong pag-angkin ng hindi naman nila teritoryo. Tama, no? Tama rito si Risa Ontivero, si Senator Risa. Medyo ano ko sa kanya rito, hindi pala medyo. Sangayon ako rito sa kanya, delusional. No, delusional na. Sobra na nga sila dun sa 9-dash line eh. Titigas na nga na mukha nila dun eh. No? Aba, naglabas pa ng 10-dash line. Ito yung 2023 version nila. Umaasa ang mambabatas na maghahain ng protesta laban dito ang Department of Foreign Affairs o DFA, gaya ng ginawa ng India, dahil kasama rin sa mapa ng China ang ilang bahagi ng teritoryo nito. Para naman kay Senator Francis G. Escudero, hindi maapektuhan ng Pilipinas maging ang 2016 arbitral ruling ng anumang mapa na ilalabas ng China. Tama. Hindi na rin dapat anya magpaapekto ang Pilipinas sa mga pahayag ng China at hindi rin dapat pumayag ang bansa na madiktahan sa issue. Ganito rin ang sentimiento ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Anya, walang obligasyon ng Pilipinas na kilalanin ang territorial claims ng ibang bansa. Yeah. Ang mahalaga anya, tutukan ng Pilipinas ang sarili nitong posisyon kung hanggang saan ang teritoryo at maritime zones ng bansa. Tingin naman ni Senator Jinggoy Estrada nang iinis lang ang China sa ginawa nitong paglabas ng bagong bersyon ng kanilang mapa. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na umaasa silang magiging objective at kalmado ang iba't ibang partido at iwasan anya ang over-interpreting ng issue. Ang kulit do, magiging kalmado daw, inaasahan daw nila magiging kalmado lang, no? At hindi palalalain pa yung issue. Nakanang yan, ikaw maglabas ng mapa mo tapos kiniklaim mo yung teritoryo ng ibang bansa, gusto mo maging kalmado lang sila. Ang kukulit no? Tama naman yung sinabi ng ibang mga senador, di na tayo dapat magpa-apekto dyan kasi matagal na tayong apektado mga tol. Kahit meron tayong arbitral ruling, di naman din nila kinikilala yan, parang baliwala lang din no? Patuloy nating ipinaglalaban kaso hanggang boka pa lang din tayo kasi hindi pa natin kayang puwersahin, no? So etong bagong inilabas nilang 10-dash line, my goodness no, umalma na rin pati yung India kasi pati sila nadamay na rin sa sinasakop ng China. Baka magkaroon pa to ng 11-dash line sa susunod na mga panahon. Nakakalabas lamang ngayon ng pahayag ng DFA at sinabi nga nilang nire-reject nito ang inilabas na 2023 version ng standard map ng China at nananawagan sa China na maging responsable at tumalima sa mga obligasyon nito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. I was the one who first made a statement about the 10-dash line yesterday. Kung nakikinig kayo dun sa hearing ng Commission on Appointments, di ba? Sinabi ko yung 10-dash line. Salamat sa na-pick up nyo rin. Tapos, I'd like to provide you copies of the maps issued by the Chinese government last 3 days ago. August 28 to be exact, the 10-dash line. Sa inyo na. Tigi-tigisa kayo. Anong to? 10-dash line ng putek. Bago yan. August 28, 2023. Today is August 31, 2023.
First time yung narinig yung 10-dash line kahapon. Sinabi ko dun sa Commission on Appointments. Correct? Malaki. They not only disregarded the arbitral ruling but went 1 step, 3 steps, 10 steps ahead. Nandun na sa Taiwan Strait. Siguro sa kanilang pagsasaliksik, may nadiscover sila. Sabi, Mr. President, mayaman din tong lugar na to. Oh. Bakit hindi natin to sinama sa natin, kiniklaim natin? Mayaman din tong lugar na to. Ganun ba? O, 10-dash line mo na. Atin na rin yan. My goodness. Ang tindi. Just goes to show, folks, it just goes to show na yung sinabi ng MTRCB, no offense to MTRCB, yung Barbie daw, 8-dash line. Wala na yung 8-dash line, 10-dash line, 10-dash line. So, tama yung explanation ni SP kanina. The wanton total disregard of PRC should not be condoned nor tolerated by the international community. Next. Okay na tayo. Hanggang doon lang tayo sa filing of diplomatic protest. Hanggang doon lang. Siguro, execute na natin yung sinabi ko last year, yung joint patrol, Japan, US, Australia, Philippines. Diba? Sinabi ko yung last year. Siguro, gano'n na. Also, natandaan nyo yung ito off the record. Off the record. Hindi, patay mo natin. Natandaan nyo yung natandaan nyo yung sinabi ko last week? Will intrude into their physical space, geographical space, di ba? Natandaan nyo yun? So, connect the dots. Yung mapa lumabas August 28. August 31 ngayon, ikopya na yung ilang kasamahan nyo. August 30, sinabi ko na kahapon. Wala nangyayari. Tindi ng China, no? Hindi na kontento dun sa 9-dash line. Marami na nga silang nakakalaban dun sa 9-dash line nila eh. Kasi talagang illogical, delusional yung claim na yun, di ba? Dinagdagan pa. Sabi nga ni Senator Jinggoy, nangiinis na lang yan eh. Palagay ko hindi lang sila basta nangiinis eh. Talagang sila mga tol, ibang klase yung pag-iisip, no? 10-dash line, no? Di mas lalo pang nadagdagan, mas lalo pang lumaki yung kiniklaim nila. Kaya unahin natin tong Maritime Zone Bill. Unahin natin yung Maritime Zone Bill kasi yung 10-dash line papunta na ng Batanes. Tingnan nyo. So baka pati yung Batanes, no? Kasi malapit sa Taiwan, kinukuha na rin nila. Para makita talaga yung hangganan ng ating karagatan, hindi lamang yung exclusive economic zone, yung continental shelf natin, at may kakambal itong panukalang batas, yung shipping lines. Yung shipping lines kung saan lang pwedeng dumaan yung mga barko, lalong-lalo na yung barkong ng mga banyaga. So magkakaroon ng dedicated. Imagine nyo, yung carousel bus lane natin sa EDSA, doon lang ang bus. So ito sa panukalang batas, meron 3 shipping lines na doon lang dadaan yung mga barkong, yung mga pandagat na sasakyan ng galing sa ibang bansa. So dedicated lang yun. Pag wala ka doon, di ba, may violation ka. Yun yung kakambal na batas na hindi pa natin nasisimulan dinggin. Nagsimula sa 11 na yan dati, 1947, 1943, 11 yan eh. Oo. 11 yan, kasama ang Gulf of Tonkin dyan. Mas marami pa pala dati, 11-dash line pala yun. Binawasan lang nila. Si Barbie, ginawang 8. Diba, ginawa? Ay, atin yung Batanes, ha? Atin yung Batanes, papuntang... Yun yung gateway natin, papuntang norte, di ba? Papuntang Formosa. Sakop natin ang Fuga Island. Di ba? So, andun yung mga FW natin. 180,000 of them sa Taiwan. Miguit po. Dumikit-dikit na rin sila doon, pati sa Malaysia, di ba? Ha?
kanila naman talaga Hong Kong eh. Oh, Hong Kong, part ng China talaga yun. Pero parang nagano ng Supreme Court yun eh. Ano kaya sasabihin dito ng mga pro-China? Buti nga, 10 dash line lang eh. Buti nga, 10 dash line. Pasalamat kayo, 10 dash line lang yan eh. Baka gano'n naman na sinasabi ng mga pro-China rito. Bago ito eh. Bago ito. Mainit-init pa ito. Bago ito. Mas dumikit na yung... Kung i-expand niya yan, pasok na yung hasa-hasa. Pasok na yung dikit na yung Sabina. Bago yan eh. Hindi pa natin nakikita yung implications kasi kahapon taplis lang naman ako dun sa interjection kay Congressman Marcoleta. May kasabihan, no? Misery loves company, no? Dumami na yung miserable na yun sa buong mundo, hindi lamang ang Pilipinas. Sinakop na nila po yung India, merong border dispute din sila sa India. At officially, naglabas na po sila ng mapa at may kinain din silang lupa sa India. Pero mo, India at China magkasama sa BRICS. Yung BRICS organization, that's an economic and security organization of China, Brazil, India, and the Soviet, Russia, and South Africa. Kung sinakop pa rin nga nila yung isang alay nila na kaibigan nila, lalo na tayo, yung mga bansa dito sa Southeast Asia. Sinakop na rin nila yung napakaraming isla ng Vietnam, ng Malaysia, Indonesia, and the Philippines. No? So, talagang nakakagulat po yan, but then again, I think it will solidify support for the arbitral ruling wherein the 9-dash line was quashed. No, hindi recognize ng the tribunal or the PCA itong 9-dash line nila. Ginawa na nga nila 10-dash line, pinalaki pa, pinalawak pa. So, I think this way we'll be able to galvanize more support from other countries. I think mas maraming bansa na susuporta sa stand ng Pilipinas to condemn and to appeal to China not to follow that ridiculous 10-dash line because it violates the sovereignty of not only the Philippines now, but several countries all around the region. Lakas ng trip nila, no? Basta pag gusto nilang manakop ng manakop, gano'n na lang gagawin nila. Bigla na lang silang maglalabas out of nowhere, no? Bigla sila maglalabas ng mapa. O etong mga to, ito yung teritoryo namin. Tindi, no? Yes, that is a priority of the Senate. We commit to you by end of the year, before December, we will we'll deliberate it during the budget deliberations. Sasabayin namin to. Ay ipapasa namin yung Maritime Zones Act. Ni Senator Tolentino and several senators of that. We're going to pass it. Well, meron tayong bagong envoy to China, special envoy to China, which is former Secretary and now Ambassador Teddy Boy Locsin. Nag-usap kami briefly nung isang araw pagdating po dito, pagbisita po sa amin dito ni Foreign Minister ng Great Britain, United Kingdom. And sabi niya, they will exert more efforts, both bilaterally and internationally, to condemn the actions of China in the repeated incursions and dangerous maneuvers in the West Philippine Sea. And I think we'll not be alone this time. Marami na tayo. I think nag-file na po ng formal protest ng India, nag-file na po ang formal protest ng Malaysia, Indonesia, Vietnam, and I think that will speed up the process for a code of conduct in the South China Sea. Kasi medyo delayed napakabagal ng galaw ng ASEAN countries pagdating sa code of conduct. Kasi meron din mga bansa sa ASEAN na medyo malapit sa China. But now, with this new 10-dash line ng China, feeling ko mapapabilis yung code of conduct between ASEAN countries. Because of this more brazen occupation of several countries. And of course, more brazen, more brazen disrespect for one's sovereignty, for this country's sovereignty. These countries, the
H-E-S-E, not list, please. Alright mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa bagong inilabas na mapa ng China kung saan ay yung 9-dash line nila na hindi na nga kinikilala ng international law, dinagdagan pa nila ng isa. No, 10-dash line. At meron na rin silang sinakop na teritoryo dito sa India na kapanalig pa nila no doon sa BRICS mga katol. Well, nakapirma nga sila sa UNCLOS pero hindi naman nila kinikilala 'di ba? Yung mga alay nga nila hindi nila pinapansin, tayo pa kaya, 'di ba? So, sabi nga rito ng mga senator natin, baka hindi na tayo nag-iisa ngayon dito. Napakarami na itong ginagawa ng China, talagang nagdadagdag sila ng mga kalaban nila. Gusto ata talaga nilang subukan kung gaano na sila kalakas mga tol. No? So ano kaya ang sasapitin nito bandang dulo mga tol? Ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa baba, pag-usapan natin yan sa comment section. Maraming salamat mga kapatid sa panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.